Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa mapangabuso at pang-aapi? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran? Kasalanan bang ilantad ang mga katiwaliang naganap sa ating bansa? Krimen bang maituturing ang pagpapakabayan sa sariling bayan? Isinilang ako sa Calamba noong Hunyo 19, 1860, una sa pagitan ng alas 11 at alas 12 ng gabi. Araw noon ng Miyerkules at muntik nang ikasawi ng aking ina sapagkat nahirapan siya sa panganganak dahil sa laki ng aking ulo. 4 na taong gulang lamang ako nung ako'y unang lumuha. Dahil sa pagmamahal at pagdadalamhati sa pagkamatay ng aking nakakabatang kapatid na si Concha. Inihatid ako ng aking kapatid na si Pasiano sa araw ng linggo. 9 na taong gulang pa lamang ako nang matutunan kong magbigay ng luha. Pinakilala ni Senyor Pasiano sa aking maestro na si Maestro Justiniano Aquino Cruz na siya ring nagturo sa kanya noon. Sa pamamagitan niya, namulat ako sa estilo ng pagtuturo na usong-uso noong panahon ngayon. Ayoko nang bilangin ang mga palo na tanggap ko, bagamat laging nangunguna sa klase. Bihira ang araw na hindi ako nakakatanggap ng 3 hanggang 6 na palo. 11 taong gulang ako nung ako ay unang nagpadala sa Ateneo. Ganoon na lamang ang lungkot na naramdaman ko nang hihatid ako ng aking kapatid na si Pasiano sa Ateneo Municipal na nooy nakatirik sa Intramuros. Dito ko naranasan ang tagumpay, pait at pag-ibig sa buhay ng isang estudyanteng Maynila. Pumalik ako ng Calamba, ngunit ayaw na akong pabalikin sa pag-aaral ng aking ina. Ngunit nang hinayang ang aking ama sa angking kong talino, kung kaya't pinag-aral niya ako ng filosofiya sa Universidad ng Santo Tomas. Makalipas ang 1 taon ay nagpasya akong mag-aral na lamang ng medisina. Lalo pa nang malaman kong mabubulag na ang aking ina. Ito ko rin nakilala ang aking unang pag-ibig, isang kolehiyala na kasama sa dormitoryo ng aking kapatid na sa Olympia. Siya si Segunda Katigbak. Siya ay may mga mata na kung minsan ay makislap at kung minsan na may malalim at malungkot. Ngunit naudlot ang suyuan ng pinauwi si Segunda upang alagaan ang nakababata niyang kapatid. Isang gabi, habang ako ay nasa Calamba upang magbakasyon, ay nakaligtaan kong saladuhan ang isang tinyente ng Guardia Civil. 3 hagupit ang natanggap ko. Sinubukan kong ilapit ang kaso sa Malacanang, ngunit hindi ito binigyang pansin. Nang matapos ako ng medisina sa Espanya, ay agad ako nagtungo sa Paris upang magsani at mag-ensayo ng pagkadoktor. Nagsimula na rin kami magsulatan ni Ferdinand Blumentritt. Napadalas na rin ang pagpapalitan ng mensahe at dito nabuo ang isang pagkakaibigan. Sa panahong ito ay tinatapos ko na ang aking nobelang Noli Me Tangere. Ngunit nahirapan ako ipalimbag ito sa mga imprenta ng Berlin. Mabuti na lamang ay naroon si Maximo Viola na siyang nag-abono upang maipalimbag ko ang unang nobela. Naging maluwag ang pagtanggap ng mga tao sa akin. Napatayo rin ako ng klinika at tinatawag akong Dr. Uliman. Ngunit dahil sa Noli Me Tangere ay naging mainit din ang mga mata ng praile. Kaya't minarapat ko na lang umalis ng bansa. Dito ay natagpuan ko ang librong isinulat ni Antonio Morga. Ginawa niya ito ng anotasyon, bumalik ng Paris at ipinalimbag muli ang aklat. Isang malungkot na balita ang natanggap ko mula kay Leonor Rivera, ang
ang aking kasintahan na natiling tapat sa akin ng higit 11 taon ay papakasal na pala sa iba. Nagpunta ako ng Belgium upang ipalimbag sana ang aking ikalawang nobela na El Filibusterismo. Ngunit gaya ng dati, kinapos ako. Sa kabutihang palad ay dumating si Valentina Ventura upang paluwal ng pera para sa pagpapalimbag ng ikalawang nobela. Di nagtagal ay pinahintulutan akong bumalik sa Pilipinas. Batid kong madilim ang aking kinabukasan at patuloy itong didilim kung hindi masisinaga ng bukang liwayway sa aking tinubuang lupa. Pinatapon ako sa dapitan. Dito ay tumaya at nanalo rin ako sa loto ng 2,000. Bumili ako ng lupa sa Talisay, Batangas at nagpatatag ng maliit na eskwelahan. Dito ko rin naalala ang aking huling pag-ibig na si Josephine Bracken. Sinamahan niya mong patingin ng kanyang ama-amahan. Di naglaon ay nahulog ang loob namin sa isa't isa. Ipiniit ako sa Fort Santiago noong mga unang araw ng Nobyembre. Nilitis ako noong ika-26 ng Disyembre. Makaraan ng 3 araw ay hinatulan ako ng parusang kamatayan. Mga mahal kong magulang at kapatid, nais ko kayong makapiling bago ako mamatay. Pumunta rito ang mga malalakas ng loob. May mahalaga akong bili. Ang inyong mga anak at kapatid na taos-pusong umiibig sa inyo, Jose. Unang dumalaw ang aking ina. Humingi ako ng tawad at hiniling na kunin na ang aking bangkay. Sumunod na dumalaw ang aking kapatid na babae. Pinagbiling ko ang isang lampara na hinandog sa akin ng mga Parlo de la Vera. There's something inside. Binulong ko sa Ingles upang hindi maunawaan ng mga gwardya. Doon ko siniksik ang aking huling paalam. Sinulatan ko ang mga mahal ko sa buhay na hindi nakapagpaalam. Paalam magulang at mga kapatid. Kabilang sa aking kaluluwa at dibdib. Mga kaibigan, bata pang maliit sa aking tahanan, hindi na masisilip. Consumatum est. Tapos na.